Yo mga ka-birds, what's up? So nanlalambing na naman ang kotse ko. Walang kahinto-hinto ang mga gagawin kay Breds. Pagka sinabing kong walang kahinto-hinto, literal na ayaw huminto. In other words, wala siyang kakayahan para huminto. May problema ang kanyang brake system. Pero lately kasi kapapalit ko lang ng brake master cylinder and brake pads. At saka hindi naman nagbabawas ng brake fluid, pati dun sa mga brake lines niya, dun sa may gulong. So panoorin nyo lang to guys from start to finish yung video para malaman natin kung saan ba talaga nanggagaling yung problema. Two studs pala to yung nakakabit. Kasi ito yung sa older models ng small body. So two studs meaning dalawa yung tornilyoan niya. 1 and 2. Saan yun? Ayan. Yung sa Big Body and Love Life na 2E is 3 studs na. Tatlo na yung ano niya, yung tornilyuhan. Then check natin kung anong brand nito. Yan, Bendix. Kita ba yung logo? Ayan, yan sa baba. Bendix license master vac. So yun yung brake booster niya. So yun nga, yung isang signs nun namamatay pagka tinapakan mo yung brake. Number 2, may hissing sound do sa baba ng pedal. May shh, may ganun. May parang may singaw na sound. So yun yung isa pang signs and symptoms niya. Check na rin natin to. Mukhang okay naman yung rubber hose. Pero matigas na rin to eh. Baka sign na rin na palitan. Tapos baba. Ito wala naman leak eh. Wala naman problema dito sa ano niya. Ito sa hose niya. All good naman. Ang problema talaga is yung brake booster o yung hydrovac. Bagong papalit ko lang to eh, yung master cylinder. So pag master cylinder naman ang problem, lumulusot yung pedal ng brake. Yun yung isang ano niya, signs and symptoms niya. Tsaka mahina yung brake. Hindi masyadong kumakagat yung brake. Tsaka lumulusot yung brake. Start natin kotse kasi papakita ko sa inyo ano yung kung paano yung tunog niya kapag naka-start. So start natin ha. Yun. So umpisa pa lang medyo mahina na yung vacuum niya. So sa napansin natin, hard starting siya minsan sa umaga kasi nga may singaw yung vacuum. So yung brake booster kasi kumukuha siya ng vacuum sa intake manifold. Anything na may singaw doon sa hose na yon, magkaka-problem sa RPM. So imbis na sealed lang yung vacuum, magkakasingaw siya. So somewhere doon sa brake system. So particularly dito, most likely sa dulo ng brake booster, diyan sa likod. Yan, so pakita ko sa inyo, mababa yung RPM eh. Ayan yan, mababa siya. So tinatapak-tapak ko yung gas para alalayan ko, hindi mamatay. Ito na yung pinaka-symptom niya. Ito na yung pinaka-problem niya pagka tatapakan natin yung brake. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, pakita ko sa inyo ha. So pag tinapakan ko yung brake, yan, namamatay siya. So kailangan ko ulit i-start. Tsaka yun pa lang guys, mahirap na siya i-start eh sa umaga. Or kahit mainit na yung makina. So para may konting palag na. May konting palag na yung makina. Kasi nga may vacuum leak na. So anything vacuum leak can affect the engine's performance, yung pagka-stable ng RPM niya, etc. Okay? So isa pa guys ha, baka isipin nyo joke lang eh. So ulitin natin ha. Tatapakan ko ulit yung brake. Okay? Ayan. So wala akong ginagalaw ha. Hindi ko ino-off mismo. So nagkukusa siya na mamatay pag tinatapa ko yung brake.
Tsaka mahirap din siya i-start kasi nga may singaw na eh. So yun yung cause yan guys ha. So para at least may idea na kayo na kung ano yung problem na pyesa. So particularly pagka namamatay nga yung engine nyo nang tinatapakan nyo yung brake, most likely yan brake booster na yung problem or yung hydrovac. O yan, namatay na naman. Okay, so at least may idea na kayo kung ano yung papalitan natin na pyesa, para hindi rin tayo nanguhula ano ba talaga yung problema. Okay, ngayon pag tinatapakan ko yung brake tapos namamatay yung makina, so indication yun na ang problem is yung hydrovac o yung brake booster. Pero pagka ang problem naman guys yung lumulusot yung brake, so ibig sabihin pag tinapakan ko yung brake, dire-diretso siya dun sa floor, dun sa flooring, tapos mahina din yung brake na yun, indication yun guys na ang problem is yung brake master cylinder. Okay, so ganun yun. May isa pang obvious signs and symptoms para masabi natin na hydrovac talaga yung pinaka problema. So isa pang senyales, no? So pakita ko sa inyo. Meron konting hissing sound ako naririnig sa ilalim ng brake pedal. May narinig akong hissing sound. Yan, medyo mahina dito sa, baka mahina dito sa camera or sa video, pero ako mismo maririnig ko. So lalapit nyo lang yung tenga nyo dyan, maririnig nyo yung hissing sound. Tsaka isa pa guys, matigas. Ito to, matigas oh. Matigas yung brake. Dapat yan malambot eh, kasi nga yun ang function ng brake booster, palambutin niya yung tapak ng preno natin. Pero sa case ko guys, matigas eh oh. Ayan oh, walang vacuum. So hindi na tumutulong yung brake booster para palambutin niya yung pagtapak natin sa brake pedal. Tapos at the same time yun, parang pag tinatapakan ko, parang pumapalag-palag na yung makina. So parang tipong mamamatay na siya. So sige, patayin ko na guys. Patayin ko na yung makina para makatipid tayo sa gasolina. Medyo malang gasolina ngayon eh, so conserve energy muna tayo. Yan. Shit, nalimutan ko. Inom muna akong kape. Inom muna akong kape. Kape sa merienda para kung sakali matandaan ko yung gusto kong sabihin. Kahapon ko siya napansin na mahina na yung brake. And then from Pasig to Marikina, binaybay ko siya ng failing na or totally sira na yung brake booster. So ano yung mga pwede nyong gawin guys para maiuwi nyo siya ng safe and sound? Okay, so number 1, papatayin nyo yung aircon, patayin nyo yung mga unnecessary accessories, kunyari radyo, para hindi mas magaan sa load ng baterya. Okay, pero kasi umuwi ako gabi na noon, so kailangan ko buksan yung headlight. So hindi naman pwede i-compromise yung dahil sira na yung brake booster natin, hindi tayo magbubukas ng headlight. So required yung headlights, pero yung unnecessary na unnecessary na accessories na magbibigay load or makakadagdag load sa kotse habang umaandar tayo, ipatayin nyo muna, especially aircon. Okay, tapos number 2, siguro make sure na nakaalalay kayo sa handbrake. Ito to, nakaalalay lagi kayo sa handbrake. Kasi ito yung magiging secondary preno nyo na. Hindi, magiging primary preno nyo na, kasi nga hindi na masyadong tumutulong yung sa pedal natin. Tsaka hindi natin pwede totally tapakan ng matagal kasi nga mamamatay yung makina natin. So kung gusto nyo gawin guys, papitik-pitik lang yung tapak sa brake pedal. Okay, habang inaalalayan nyo dito sa handbrake. Okay, so make sure na working yung handbrake nyo, or else wag nyo nang subukan paanda rin, magpa-tow na lang kayo, or kung may kilala kayong mekaniko,
papuntahin nyo kung nasan man kayo as emergency. Siyempre importante yung brake Marunong tayong magpaandar, marunong tayong magmaneho. Dapat working 100% yung preno natin. Ganun siya ka-importante. In terms of sa speed naman guys, kung maaari guys, first and second gear lang kayo. Huwag nyo nang tangkain mag third gear, mag fourth gear kasi mahirapan kayong mag-stop kasi nga compromise na yung brake pedal yung preno natin sa hydrovac. Tapos mabilis paandar natin, magkakos ng aksidente. Okay? So yun yung mga pwede nyong gawin para iwas disgrasya. And then lastly, siguro isa pa, iwasan yung kunyari dadalhin nyo siya pa uwi na, iwasan nyo yung mga roads na medyo pa uphill or downhill. So as much as possible, mag-drive kayo sa mga dadaanan nyo lang kalsada, yung mga almost flat surface lang kasi nga at least magiging neutral yung kalsada. At the same time, mas madaling makastop kasi nga flat lang yung surface as compare sa susulungin nyo uphill and downhill. So lalo na syempre pag downhill, mas mahirapan pumreno yung sasakyan, mahirapan mag-stop. And then at the same time guys, maintain your distance lang sa mga sasakyan, and then iwasan yung pumwesto sa fast lane. So kailangan nasa lang kayo, nasa right shoulder lane lang kayo kasi pabagal nga tayo, mabagal yung andar natin So yun yung mga tips ko sa inyo guys, pagka may problema yung preno nyo, especially yung hydrovac.